Isang napakalaking problema ang kinakaharap ngayon ng pamunuan ng Hamas. Hindi dahil sa ang Israel ay palaging umaatake sa loob ng Gaza upang sila ay tugisin, kundi maging mga sibilyan sa Gaza ay nagbigay na rin ng matinding babala sa Hamas. Ayon sa kanila, wala silang tiwala sa Hamas kaugnay sa ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Hindi lang mga sibilyan, kundi maging mga Gazan lawyer nagbigay na rin ng babala sa Hamas. Nagsalita na rin ang Estados Unidos sa kung sino ang kokontrol sa Gaza, maging ang Israel. At dahil narinig rin ito ng Hamas, nagbigay rin ng matinding babala ang Hamas. Ano kaya ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay October 24, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng Hamas at ng Estados Unidos sa kung sino ang mamumuno sa Gaza o sino ang kokontrol sa Gaza. Maging ang pamunuan ng Hamas ay nagbigay na rin ng pahayag tungkol dito. Ang mga Gazans at mga lawyers nito ay nagbigay ng matinding babala sa Hamas. Hindi po ito biro at hindi lang haka-haka. Ang ating mga pinagsasabi ay merong mga basihan. Katulad na lang mga kaibigan ng ibinalita ng The Jerusalem Post. Meron silang headline na ganito: Gazan lawyer warns Hamas will drag Gaza back into the abyss. Maliwanag na sinasabi o pinapalabas ng Gazan lawyer na Hamas din ang magbabalik ng giyera sa Gaza kontra Israel. Sa ngayon kasi ay namamayagpag ang kanilang ceasefire at marami sa mga Gazans ay walang tiwala sa pamunuan ng Hamas. Kaya isa sa mga lawyers ng Gaza, ganito ang kanyang sinabi: nagpapalakas lang daw ang Hamas. Ginagamit nito ang ceasefire na ngayon ay namamayagpag. Ang nasabing lawyer, pinangalanan pa nga ng The Jerusalem Post. Ang kanyang pangalan ay si Momen Al-Natur. Isa siyang abogado at aktivista na nagmula sa Gaza. Ayon sa abogadong ito, ang Gaza ngayon ay nahahati sa dalawa. Ito ay may kaugnayan sa mga proposals ni President Donald Trump. Ang kalahati sa mga Gazans, nais nila na magtagumpay si President Donald Trump. Ano naman ang nais na ipagtagumpay ni President Donald Trump? Yung pag-rehabilitate ng Gaza at magkaroon na rin ng kontrol. Meron ding mga Gazans na ayaw dito. Of course, walang duda. Ito naman yung mga Gazans na tila kumakampi sa Hamas at yan din ang gusto ng Hamas. Nais ng Hamas na sila pa rin ang kumontrol sa Gaza. Bagay na ayaw mangyari ng United States of America at ng Israel. Ngayon, sa usaping ito, nagsalita na ang United States of America. Ayon sa ulat ng The New York Times, mismong ang Vice President ng Amerika ang nagsabi na si J.D. Vance na ang International Security Force siya ang mamumuno upang disarmahan ang Hamas. Hindi ba't ang ibig sabihin nito na kung didisarmahan ang Hamas at international security ang mangunguna rito, hindi ba't ang kahulugan nito ay hindi na bibigyan ng karapatan ang Hamas na mamuno sa Gaza? Dahil kapag wala na silang armas, paano pa nila pamumunuan ang Gaza? Yan ay isa sa mga pinakamalaking problema ngayon ng Hamas. Nagkakaproblema na nga ang Hamas dahil sa mga binitawan ng United States of America. Isa pang problema ngayon ng Hamas ay ang Israel. Ayon sa ulat ng BBC, malaking bahagi ngayon o sa loob ng Gaza, kontrolado ngayon ito ng puwersa ng Israel. Paano ngayon makakagawa ng aksyon ang Hamas dahil sa dalawang bansang ito, ang United States of America at Israel?
Alam naman ng buong mundo na ang Israel at Amerika ay talagang magkaibigan. Naglabas ng pahayag ang Hamas kaugnay sa mga binitawang pahayag ng Estados Unidos at ng Israel. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal na merong headline na ganito, Hamas has calculated it can survive in Gaza and rule. Ayan, maliwanag mga kaibigan, mismong Hamas ang nagsabi na magsusurvive sila sa Gaza at mamumuno. Pero teka, sandali. Baka naman ito ay may pagkabias na balita dahil ang nagbalita ay Wall Street Journal. Baka ito ay may influensya ng United States of America. Bakit hindi natin tanungin ang news site na pinagkakatiwalaan ng maraming Hamas? Ayan, ay ang Hindustan Times. Ayon sa ulat ng news site na ito, Hamas has calculated it can survive in Gaza and rule. Kung tutuusin, ganun din ang sinasabi sa ulat ng Wall Street Journal. Walang duda na nais talaga ng Hamas na sila ang mamuno sa Gaza. Kahit paman kaliwat kanan na ang mga pahayag na binibitawan ng Israel at ng United States of America na hindi sila pwedeng mamuno sa Gaza. Nais na nga na disarmahan ang militanteng grupong ito. Ngayon, ano ang mangyayari dito? Kung ayaw ng United States of America na ang Hamas ay mamuno sa Gaza, ayaw din ng Israel na mamuno ang Hamas sa Gaza. Gusto naman ng Hamas na sila ang mamuno sa Gaza. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay talagang walang kapayapaan na mangyayari sa lugar na ito dahil lalabas sa kung sino na lang ang malakas, kung sino ang lamang, siya ang mamumuno sa Gaza. Kaya napakalaking problema nito. Tila hindi ito madadala sa diplomatikong paraan o masinsinang pag-uusap. Nangangailangan ito ng puwersa. At kung Israel ang magsasalita, talagang hindi sila papayag na muling mamayagpag ang Hamas sa Gaza dahil hindi nila pahihintulutan na mangyari uli ang October 7. Yun yung araw na kung saan ang Hamas ay umatake sa Israel na kung saan kumitil ng mahigit 1,000 mga Hudyo. Kaya ayon sa Israel, never again is now. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na gagawin lahat ng Israel lahat ng kanilang makakaya, mapigilan lang o mawala lang ang Hamas sa Gaza. Kahit paman ito ay salungatin ng United States of America dahil ang nakasalalay dito ay ang existence ng lahi ng mga Hudyo. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, nararapat lang ba na Hamas ang mamuno sa Gaza? Nararapat ba sa inyo na Israel ang mamuno sa Gaza o United States of America? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, manatiling nakatutok at maging updated sa mga pangyayari sa Middle East, sa Gaza, Israel, Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka at kung gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, pahingi naman ng kaunting pabor, pasubscribe naman. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!